walang bawang, eh, pag meron kang tanglad, may luya, ayan, okay na. So ngayon, napakasarap po ng tanglad kahit sa nilagang baboy, kahit sa gulay, ihalo mo siya, ginataan na kalabasa, o kahit na anong ginataan, napakasarap niya. Ayan, malinamnam. So ngayon, nag-harvest na ako. Oo, kasi matagal ko ng plano dahil nga ang tanglad po kasi pag masyado ng siksikan, namamatay na siya. Kaya kailangan talaga, whether you like it or not, kailangan mo siyang i-harvest kasi unti-unti siyang namamatay. So ngayon, eto na. Ayan, dito na tayo. Kanina pa ako. Ayan, so eto na yung prepare ko. Ayan, taniman ng ating lemongrass o tanglad. Ayan. So eto na yung na-harvest ko. Ayan. Ito yung aking itatanim. Di ba ang dami? Alam niyo, tinanim ko ganito lang to. Yan lang ang itinanim ko. Ayan. Isa lang. Ngayon, ilan na sila? Ang dami niyan yan. I think mga more than 10 yan. Eh, ang na-prepare ko lang, wala na akong paso eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 lang, no? Oo. And then, eto. Ayan, meron pa akong ano. Eto yung ano, ilalagay ko sa gulay na kamoting kahoy kasi magugulay ako ng kamoting kahoy ngayon. So meron na akong na-harvest. Ang mahal kaya ng tanglad ngayon, alam niyo ba ang isang ganito? 10 pesos na yan, 10. Sa mall 20 pesos. Sa palengke 10 pesos. Ngayon, ayan. So, ang ginawa ko, mapapansin niyo, ito kasi nalagyan ko na lahat. Ito na yung demo ko. Nilagyan ko muna ng mga, ano po yan, mga kahoy, ng mga putol-putol. Ayan, mga plywood, ayan. And then, yan muna, and then, ilalagay natin ang mga dahon. Kasi pag siya po nag-decompose, magiging abono siya. Saka natin uli. Ayan, lalagyan siya ng, yan, lupa. Ayan na yung lupa niya. Okay. So, pagkaano po niyan, ayan. So, ito na. Madali naman po magtanim. Ay, itanim nyo lang. Ayan, i-ano nyo lang. Ibaon nyo sa lupa. Ayan. Ganyan lang pagtatanim yan. Ibinabaon sa lupa. So, ayan. Mukhang ano, hindi sasapat yung aking prepare. Ayan. So, diba? Sa paso lang siya, pero ang dali niya talagang mag-ano. Napakadali niyang katatanim ko lang dito. Binili ko to, alam niyo kung magkano? I think nasa apat na ganito lang. 4. Ganyan. 4. Ayan. 150. 4. Nung itinanim ko siya, yung 3 na buhay, kasi isa ito, ayun, nandun yung isa. Ayan, 3. Yung isa talaga namatay, hindi nakasurvive. Kasi ang lemongrass o tanglad, ayaw niya sa matubig. Ayaw niya, gusto niya talaga nasisikatan siya ng araw. Pero pag bagong tanim, huwag niyo naman pasikatan ng araw. Mga 1 linggo. After ng 1 linggo, ilabas niyo na. Kasi ayaw niya yung kanyang nabababad sa tubig, yung kanyang ugat. So, ganun lang po, no? Ayan. Mamaya, ang pagtatanim naman, napakadali. Ayan. Itanim nyo. Ganito lang ang pagtatanim. Kamay lang. Iganon nyo lang. Yan na. Nakatanim na siya. Ganun lang. Very simple. Di ba? Ganyan lang ang pagtatanim. Ano nyo lang. Ako kasi yung lupa nito, inanuhan ko talaga, nilagyan ko siya ng garden soil, nilagyan ko siya ng buhangin. Kasi talaga kanina, habang kasi syempre mag-harvest ka,
kailangan ma-preserve mo yung mga ugat na hindi mapuno. Ang tigas talaga, sobra. Sobrang tigas. Kasi madali kasi itong mag-ugat. Ngayon, kinakailangan talaga ang lupa niya may kahalang buhangin. Kailangan buhaghag kasi mahihirapan kang i-harvest. Mabuti kung lahat lang lulutuin mo. Siyempre tayong mga nagtatanim, gusto natin hindi naman lahat ay ikonsumo. Gusto natin konti lang ang konsumo, magre-replanting tayo para hindi tayo nauubusan ng konsumo. Ibibili ka sa palengke, ang isang ganito, diba, sabi ko nga sa inyo, ang isang ganito 10 pesos na yan. Dito lang sa palengke, pag nag-malling ka na, that is already 20 pesos. Samantalang dito, fresh na fresh. O, diba? Talagang galing sa garden. Kaya in-encourage ko kayo, alam niyo madali lang naman ang tanglad. O, nakita niyo naman kung paano ako nagtanim. Basta itanim niyo lang. Ibaon niyo sa lupa. O, ganyan ang pagtatanim. And then, syempre, diligin niyo. Pagkadilig, ilagay niyo sa malilim. Kaya ako, may shade kasi ito. Ayan. Pinabubungan ko to. Kaya yung aking mga bagong tanim dito lahat. Katulad ng isang araw, nagtanim ako mga bagong tanim yan. Ang tawag po dyan ay bingka. It is a medicinal and flowering plants. Ayan, medicinal po yan. Kasi kadalasan pag nagtatanim ako, gusto ko talaga yung may pakinabang. Ayan, yan yung tinanim kong bingka. So ngayon naman, sabi ko, linggo, nakatapos na kami magsimba. Umakyat ako dito after ng tanghalian. So yun talaga yung purpose ko na makag-harvest na ako nung isang paso na lemongrass kasi nagsisimula nang mag-dry yung kanyang leaves. Ibig sabihin, suffocated na sila ng kanilang mga roots. Kasi grabe itong mag-roots. Kaya kailangan pag nakikita nyo na medyo yung mga dahon niya ay nalalanta na, ano nyo na i-harvest nyo na. And then, yung iba, itatanim nyo. Katulad ko, di ba sabi ko nga sa inyo, isang paso lang yan, isang piraso, isang ganito lang yan nung itanim ko. Ngayon, ilan na yung na-harvest ko? Ilan na? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na pantanim. Tapos meron pa ako doon na, ayan, meron pa ako dito na, ayan, ito na yung aming sa kusina. Ayan na. Diba, hindi na ako bumili. Tapos meron pa akong mga naging, ito sa mother plant. Magiging mother plant sila. Ayan. So, salamat sa inyong pagsubaybay. So, ini-encourage ko po kayo, no? Napakahalaga na meron lang tayong kaunting lupa. Bumili kayo ng garden soil. Mura lang naman, 50 pesos. Tapos, bumili kayo ng paso. O kaya mag-recycle kayo, mga galon-galon. Ako yung mga galon ng kung anong mga galon dyan na walang laman. Kahit yung bote ng soft drinks, pwede yung taniman. Yan. Kaya, salamat sa inyong pagsubaybay. Sana nakatulong, sana na-encourage kayo. Bye and God bless you.